kapayapaan mula sa'yo. Naligaya na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin
Katulad ng aming ginamit Panginoon na wala nang ibang pagnanasa sa bawat puso ko namin, kundi mamalagi sa piling ko po, Lord. Sapagkat with the process, andun po yung kapayapaan, andun po yung pag-asa, pagmamahal, pag-unawa, at biyaya na siya po nararanasan po namin sa araw-araw, Lord God. Of your presence, O Lord God, alam namin that we can do everything, so Lord God. Hindi mo kami iniwan o pag pinabayaan man, Lord. But in every battle, in every crisis, and even in every worries of our life, lagi po kayo namumuna sa bawat sa pusa. Hindi, Panginoon, ang iyong presensya ay sapat na upang sa ganun ang bawat sa pusa ay manatili at magpatuloy po ng paglilingkod para sa iyo, Lord. Ikaw ang kalakasan po namin. Ang presensya mo, Panginoon, na nagbibigay po ng direksyon sa bawat isa po sa amin, Lord God. Even itong gabi nito, Lord, sa amin pong prayer meeting, O Lord, alam namin na ikaw, Panginoon, ang presensya mo, ang siya po nagbibigay sa amin ng encouragement to be always part ng prayer intercessor, Panginoon, o prayer warrior, Father God. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, at yung ginagawa po namin, napakalaking impact po dito. Especially, O Lord, sa amin pong iglesia, Father God, na kung saan ay lagi po namin pinagkakatiwala yung aming pong service for tomorrow, nagkanda rin pang mga prayer petition po ng bawat kapatiran, O Lord God. At every time na kami po nagkakasama-sama at nananalangin para po sa iyo, Lord. At inilalapit yung bawat pangangailangan po sa bawat kapatiran, nakapagbibigay po ito, Panginoon, ng iba pong antas na pananampalataya, hindi lang po sa amin, even yung kapatid po namin na nakakaranas po ng pagkapala. Kaya dalangin namin, Lord, na hindi lang maging limited yung iyo pong anak na sama-samang nananalangin, kundi Panginoon, maghipo ka pa na marami pa mga prayer warriors, O Lord God. Hindi po kami mananawa na manalangin at lagi namin sinasama, Panginoon, sa bawat panalangin po namin. Yung pong pagkagdag po ng marami pang mga intercessor po namin. We believe, Lord, na itong ginagawa po namin, Panginoon, na nakakaroon po ng impact sa bawat kapatiran. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin itataas sa gabi nito, Lord. Ikaw lamang ang aming pumiliwalatiin. Samahan mo kami, Panginoon, sa maliit na exhortation, especially, Father God, sa aming pong pananalangin, O Lord God. Pag-insento ka ng lahat ng ginagawa po namin. Salamat muli sa tagumpay, sa pagkapala, at sa lahat na mararanasan po namin katugunan ng panalangin po namin. Kaya naman, Panginoon, Ama, sa inamin ko rin binabalik ang mataas sa papuri, ang pagsambat pagliwalati, kung dalangin namin, hindi namin lahat po ng bagay sa dalilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen and amen. Yan. Tayo namin po sa Kristo. Katulad mo na natin kung may exhortation. At before tayo manalangin, pakibasa lang po yung Matthew chapter 21 verse 13. Sino una makakita ko? In any version. Matthew 21 verse 13. Pakibasa po. Matthew 21 verse 13 po. Tagalog o English? Matthew 21. Verse 13. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Yan. At my house shall be called the house of prayer. Which is kinuha ng ating Panginoon. Kinote ng ating Panginoon sa Isaiah 56 verse 7. Sinabi po ni Isaiah po yan. At sinabi po, ito po sa Isaiah, nung nagkakaroon po ng Reformation, muli niya ipinaalala sa mga Israelita na yun daw pong templo ng ating Panginoon ay bahay ng panalagnan. Tama nga naman po, no? Before we continue sa ating pong exhortation, noong unang panahon, sa panahon po ni Moses, dito po nagkaroon ng konsepto regarding sa templo ng ating pong Panginoon because the people requested na magkaroon sila ng isang lugar na kung saan may pwede nilang kausapin ang ating pong Panginoon. Ang tawag po nila ron ay sa lumang tipan is tabernacle, no? Yung pinakalan po doon. Pero may ibang tawag kasi pa yung tabernacle eh. Ano ba ibang tawag ng tabernacle ng araw? Tent, yung tent. Tent of Yan. Isa pang tawag po nila is tent of meeting. Bakit po? Oo. Kasi
dito nagminit yung sugo ng ating Panginoon at ang presensya ng Diyos upang mag-usap sila. Kaya tent of meeting. Kaya tayo pag meron tayong meeting sa mga trabaho natin, iba-ibang tao na doon po, ang purpose po niya para kausapin kung ano man yung mga issue. Ganun din po yung purpose o yung principle ng tabernacle. Kaya panalika ng ating Panginoon, yung pong tabernacle, para daw pong gawing house of prayer. Yun ang pinaka-main objective ng Diyos. Hindi lang makasama yung kanyang hinirang, kundi maging ito ay kaparaanan ng kanilang communication. There is no other means of communication during that time except inside the temple. Kaya kung tapusin pa natin, yung araw pala, hindi po tabernacle talaga. It is a house of prayer ng ating po Panginoon. So, bakit sinabi ng ating Lord at kinote yung Isaiah 56 verse 7? Kasi pagdating ng ating Panginoon, gusto niya manalangin sa templo. Kasi ugali na ng Lord na manalangin eh. Pero nung siya po'y pupunta na doon sa templo ng ating Panginoon bilang house of prayer, nakita niya ginawang market. Yung pong paligid, no? May nagtitinda ng kalapati, may mga robbers, may mga thieves na nandun po. Nung nanamantala na mga tao kasi maraming tao may mga manturukot, may mga, kumbaga sa ano, naging polluted. Yung supposed to be, it is a holy place for the prayer. Yun ang pinakalam po. Ang ginawa ng ating Panginoon, talagang tinapon niya. Talagang dito, first time na nakita natin yung nagalit ang ating Panginoon. Why? Because they exceed already yung kanilang kalapastanganan doon sa templo po ng ating Panginoon. Let us remember that the temple, it is the house of prayer ng bawat tao po. No? Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Parang dyan din na nakapagmura rin si Lord Jesus Christ. Actually, hindi naman siya nagmurang. Nagsalita siya ng mga mabigat na salita. No, talagang sobrang galit niya. Kasi nga naman, ay talagang supposed to be, mananalangin siya, nakita niya yung kapaligiran, at talagang halo-halo na ginawang business. So kung i-apply natin, actually, the same situation ang nangyayari din sa panahon natin ngayon. No? May mga pangyayari talaga na hindi natin maiiwasan o maaaring nakikita natin sa ibang iglesia na yung iglesia ngayon ay ginagawa ng business. No? Kaya ang mga tao na ang purpose niya kaya siya sumasama sa iglesia is nakita niya yung opportunity no, na magbenta ng bagay o kaya magbigay ng kanyang serbisyo with payment. Parang ganun din ang nangyari po sa araw. No? Dapat talaga ang iglesia ng ating Panginoon, napaka-pure po dapat dito. Pero nangyayari, no, may mga opportunista, kung tawagin po natin, na nakita nila ang iglesia bilang isang magandang marketplace. Which is nakita ito ng mga araw po, ng mga thieves at ng mga nagbibenta po. Kasi tuwing Sabbath day, nakita na napakadaming tao pumunta ng templo ng ating Panginoon. So nakita nito mga businesswoman o businessman na ito, na malaking opportunity na sa tabi tayo ng simbahan o sa templo, pagtinda. Ganon din po nangyari po sa amin. In fact, may nangyari po sa amin, nagpaalam pa sa amin, pagtitinda po ng damit, pagkatapos po ng service, o magbebenta po ng kondo after po ng service. At hanggang ngayon may mga kakilala kami, nag-aalok ng dental services sa mga iglesia. Talagang kung tutusin talaga, business ang ginawa. Supposed to be, it is a house of prayer. Ang ginawa, ginamit ng mga tao ito, yung ginawa ng araw sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya dapat maingat tayo. Ang Jesus the Great I Am, dito kami maingat mag-asawa. We don't allow people na gawing business center yung sa iglesia. Sapagkat malaking kalapastangan nito, kung paano nagalit ang ating Panginoon during that time, dapat ganun din tayo paggalit. Ganun dapat natin sawayin itong mga tao nito. No, talaga namang hindi karapat-dapat. Sometimes naman, hindi naman siya nagiging commercial, kaya lang, parang nagiging convenient place. May problema ako kasi. Makatil ako. Kasi bakit sa iglesia, lumuluwag yung damdamin ko. No, convenient lang. Kumbaga sa parang somehow, parang napasanan na rin ang ginagawa. Kasi may sakit yung aking anak eh. Magpupunta ako dyan para maipag-pray natin anak. Bakit ang gumaling na, ang nangyayari is,
Hindi mo na makita. It's the same thing na ginagawa po natin. Ang ating pong iglesia, sabi daw po nila, it is a hospital. Tama po yun. Wala po tayong nalutod. If we want some healing, mental, emotional, or maaaring physical, tama yung punta mo ang church. Pero let us remember, ang church po hindi lang hospital. Ang church po ay bilang house of prayer. No, dapat yung ating pong unang objective is to worship God. Kasi ang prayer po kasi is a form of worshiping God. Is a form of trusting God. And of panambahan. Dapat yun muna ang objective po natin before na makita po natin yung mga benefits nito. But the most important, dapat po sa mga iglesia na ma-attend o sa mga taong ma-attend po, yun muna ang maging focus. Kasi minsan kasi ang hinahanap na lang yung healing, yung convenient, ano po ako, nag-beg kami ng boyfriend ko, ng girlfriend ko, gusto kong maalo, gusto kong sama, malimutan siya, kaya pumupunta sa iglesia. Pero mali po, ang iglesia nga po isa paraan po yan, pag-worship sa ating pong Panginoon. Maliwanag po na dapat yun po ang ating pong gagawin. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, ito sinabi ng ating pagmamaliwanag ito. Let me shift na naintindihan po natin na ang daw po ang temple, it is the house of prayer ng ating Panginoon. So in 1 Corinthians chapter 3, verse 16, it said that we are the temple of God and the Spirit of God dwell in us. Now, nag-shift tayo, hindi na yung pato, hindi na yung tent of meeting, hindi yung tabernacle, but ang tao na po, ang sabi ng ating pong Biblia sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, tayo raw po ang temple na. Sapagkat nung naaraw po yung tabernacle o yung temple na ginawa po ni Solomon, yung pong nirebuild nila sa Zerubbabel, nila Nehemiah, ito po yung temple na nagdedwell ang Holy Spirit. But this time, ang sabi ng ating Panginoon, in the New Testament, there is no longer dwelling in the temple na mga pato. But you are the temple of the Holy Spirit. You are the temple of God, and the Spirit of God dwell in you. If we try to equate o i-try natin na gamitin yung ating po na pag-aralan, therefore, ang bawat sa atin, it is the house of what? We are house of prayer. No? Kaya kung titingnan po natin, tayo ay big bilang templo, tahanan ng ating Diyos, na kung saan nagdadwell ang banal na Espiritu. Therefore, we are a house of prayer. Kung tayo po ay house of prayer, since that we are the temple of God, then hindi mo maaani sa isang Kristiyano ang manalangin. Kasi part niya yan. Hindi yan obligasyon, hindi yan gift, o hindi yan ay nakukuha o namamana, o ibinibigay. Yan po ay naka-built-in dapat sa isang Kristiyano, sapagkat you are house of prayer. Ngayon, if there are some Christians na napakahina ng kanyang prayer life, then we can conclude there's something wrong with that Christians. There might be a spiritual sicknesses na nangyari sa kanya. Kasi dapat yan automatic. In fact, you never encourage a person to be part ng mga prayer meeting. You never ask the person to become a prayerful life yung kanyang buhay. Why? It becomes husa yan, lalabas yan. Why? Because we are the house of prayer. Kaya dapat ang part na talaga is panalangin. Kaya ngayon na nag-open prayer na ma-encourage about kapatid. Malaman nila na hindi mo pwedeng iiwalay sa isang Christian sa buhay natin. Yung panalangin. Ay kuya, may nagpe-personal life naman ako eh. Personal prayer naman ako. Hindi enough yan. Kung titingnan po natin ang ating Panginoon sa Kristo, He has a personal prayer. In fact, every early morning, nagpipray ang ating Panginoon. But look at the Lord Jesus Christ. He is still willing to go to the temple to pray. Bakit? Kasi nga, binild ng Lord yung temple para sa prayer. So therefore, if we become a temple of God, then, ang bawat sa pusat dapat nananalangin. And also, in addition for that, sa panalangin kasi, dito nakukuha natin yung pag-change ng character ng bawat isa. Alam niyo, from the Old Testament up to the New Testament, God never give us any formula. God never give us any way except for one way to change the character of the person. And that is prayer. Kaya ang tao po na mahina sa prayer, napakabagal ng kanyang pagbabago ng buhay. Bakit? Kasi ito yung pinakasusi eh. Bakit ko po sinabi po yan? Si Moses, nung siya po ay nanalangin for 21 days, ano nangyari kay Moses?
Nag-shine. For 40 days. Ano nangyari kay Moses? Nag-shine. Tama, iba? Iba yung aura. Tinakpan nga niya ng tela. Tama po yun. Kasi hindi siya makilala eh. At hindi siya makita anong kasama niya. Actually, kasama niya si Joshua eh. Talagang may takot sa Panginoon. Pero hindi niya makilala. Sino ito naglulininig? Kala nga nila Diyos. Nakawa. Yes, because of the presence, because of staying with our God. Yung kanyang presence talaga maglulun. It changed the character ni Moses. Sino pa iba? Si Jabez. Ano nangyari kay Jabez? Diba, kinonsider siya the most powerful prayer. Ang ginagamit siya, Jabez prayer, may tawag po dyan. Bakit po? Kasi nakita natin kung paano binabago ng Lord yung character sa magitan po ng prayer. Eh, kasi po, ang ating Panginoon sa Kristo mismo, naglulunig yung kanyang mukha because every early morning, nagpipray ang ating Panginoon. Alam niya yung purpose at alam niya yung pagiging templo po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. No? Kaya titignan po natin, ang prayer po is not about petition. Ang prayer po is not about request. It's not asking favor. It's not asking blessing. It's not all about all these things. But ang prayer po, it is a character development. Kaya kung tayo lagi na nanalangin at nanalangin po, aside from the personal prayer po natin, sumasama tayo sa prayer meeting, sa mga prayer tower, ito ang ginagawa po ng apps, yan po ay isang kaparaanan upang baguhin yung bawat galit po natin. The more you fail in your asking, the more you build your trust and confidence. Iba pag ito'y nanalangin, babad ka sa panalangin, at hindi mo na panalangin mo, na normally ang ginagawa ko diba? Pagkakulang ka sa panalangin, kulang ka sa pagbabago ng karakter mo, immediately sisi mo ang Panginoon. Kung hindi mo masisihin ang ating Panginoon, you question God. Why, Lord? Why these things never happen to me? Pero kung ikaw patuloy na nanalangin, pinabago na Diyos ang karakter mo, every time may mga prayer ka na nag-fail, ang daman lagi ng puso't isipan mo ng punong bibig mo. Lord, thank you. Sapagkat alam ko hindi nangyari po yan, meron kang mas malaking bagay na gagawin sa atin. That's a character changes. Yung character ng ating Panginoon, di ba? Ang ating Lord, sabi niya, iba, sabi niya ng Lord, sabi niya, remove this cup on me. Hindi ko sana maranasan ito. But thy will be done. Naintindihan kasi ng ating Panginoon panalangin eh. Kaya nangyari po lagi, naka-antay siya o naka-rabay siya o naka-depende siya lagi sa panalangin o sa puso ng ating Panginoon. Ganun din po ang isang taong nanalangin sa ating Panginoon. Hindi man dumating, nanalangin, magpapasalamat po. You know, papalat si Daniel. Daniel took only 21 days in order to receive his prayer. 21 days. But sometimes for us, it took months, it took years bago dumating sa bawat sa atin. That one thing that's good for Daniel, while waiting to God answer, yung kanyang answer sa kanyang panalangin, he continue praying. So, hindi nawawala yung kanyang tiwala. He knows God that it can answer immediately. And he's right. Ang sabi doon sa supporting verse na yun, in the first day that you pray, God already answered your prayer. But sometimes it took days, sometimes it took months, sometimes it took years. Why? Why ang pala ng ating Panginoon ganito? Sapagkat meron siyang inihanda ng mga bagay para sa iyo. Inihanda niya at nangangailangan po ng oras. So what will be the challenge for 2025? There's only one thing challenge in 2025. More prayer in your life. And definitely makikita po natin yung malaking changes sa bawat karakter po natin. At makikita po natin na tayo mismo unang-unang mag-benefits before na mag-benefits po sa iba pong tao. Bilang po ay God bless po sa inyo. God bless. Thank you. Susunod ikaw ang mag-exhort tapos hindi man ikaw. Ayan, yan po nakuha ng prayer din. Actually, yan din ang ina-exert ko na rin yung parang na patuloy na gagawang paggawa ng sarap. Commercial center. Kaya kung patuloy tayo malayo, dito mararap natin. Nag-i-free yung support na tayo. Matulog tayo sa ng conviction sa Holy Spirit. Hanggang wala tayo conviction sa Holy Spirit, makikita naman tayo dito.
Maganda rin yan, bago ka magdagdag. Maganda yung nangyari din sa atin because of it is really God and through the power of the Holy Spirit na binago niya yung paraan natin dito sa Sagitan. Kaya nagpapasalamat ako that we continually growing by means of spirituality. Kasi bakit ko po? Pagkatapos ng service, awit na lang ng awitan eh. Hindi katulad we are not comparing, we are not just a matter lamang ng evaluation. Samantalang dati kasi, pagkatapos ng uy, saan tayo magkakape? So ang tao ay hinahabol na nila yung kape. Nai-excite sila doon sa after ng service, rather than doon sa service. Kaya ang tao kayo, naiinit na sila pagka nagsiservice. Bakit? Kasi naantay din na yung usapan nila, uy, magkakape tayo, magkano? Hindi na gano'n nangyari. Nawala na yung spirituality, nawala na yung house of prayer. Yun ang pinakano doon. Kaya nakita ko napakaganda na simulaan natin, bagamat wala pa tayo isang taon. But look at the way na mag-complete yung bawat kapatiran at the way na mag-mature spirituality. It means we are in a proper goal, in a correct goal. Ako ano, di ba nga yung sa passage ng Matthew 21:13. Ha? 13. Walang ibang ginawang bahay ang Panginoon kundi ang house of prayer. There is no house of worship but a house of prayer. So, ang mag-expel ng yung mga inequities natin at saka magpapali sa atin is ang prayer. Kasi knowing His words at saka sa prayer din kasi natin makakapag-communicate tayo sa ating Panginoon Diyos. Doon natin masasabi sa Kanya lahat ng mga hinain natin, magpasalamat, kung ano man yung nasa puso natin na gusto natin ipakot sa Kanya, makakonvey natin yun sa Kanya through prayers. And then, if we are maano na tayo enough, marivisit din natin yung answer niya sa atin by reading His words. Kaya, ngayon, tayong mga new Christian na nakaka-experience na ng Bible, na given na sa atin lahat yung buong words ng Panginoon para pag nilay-nilayan natin. Napaka-blessed na natin and favored. Kasi nga, noon, ito pa yung hinahabol ng mga ibang tao. Kumbaga, ito pa yung kanilang nagpakamatay pa yung iba para dito na ma-fulfill talaga yung Word of God para sa ating generation. Yung mga new Christian, kaya I consider them na inano nila yung kanilang buhay talaga. They are happy to die. Ano yung quote na yun na in Christ, to die is for me to live is for me to live. For me to live is Christ. Yeah, yun. So yung word na yun is that na para sa atin, para sa kanila it's an opportunity. Sa atin ngayon, wala na tayong ibang pwedeng i-reason para hindi natin pag nilay-nilayan or hindi i-worship ang Panginoon kasi dito na lahat sa atin. Binigay na sa atin yung full gospel, binigay na sa atin yung ating Messiah. So, what we can only do is just to give Him the proper honor na worship natin siya in spirit and in truth. Yun na lang talaga ang tutuloy sa atin ng Panginoon. Simple, yet we still wasn't able to convey and to give it to our Lord Jesus Christ. Dahil nga, maraming nagda-divert sa atin. However, kung nakafocus talaga tayo sa Kanya, at tune tayo sa Kanya, yung mga strongholds na yun, later on, na-detach yun sa atin. It's because we are focusing on Him and through prayers, nakakatulong talaga yan. Kasi ito yung mag-ano sa atin mag-change ng ating heart. Without prayer, kahit magbasa ka ng Bible, when you are not communicating with our Creator, with our Lord Jesus Christ, through our Lord Jesus Christ, walang pagre-rema sa puso natin. And the Holy Spirit will not come into us, especially if we don't ask Him. The Holy Spirit will come inside us or to dwell in us. Kasi sometimes kailangan din talaga natin silang i-ask na mag-dwell sila sa atin. And we have to let them in yung pinaka-ano ko dito. Kasi ang akala ko noon in my previous faith na given na yan, andyan na yan eh. Hindi mo na kailangan isik, hindi mo na kailangan
katotohanin pa. But now I realize that kailangan pala talaga natin siyang i-seek yung ating Panginoon. We have to seek Him thoroughly, and yung feeling na kailangan na, kasi nga, He has the key of our heart, yet He doesn't open it. He wants us to open the door for Him. He will knock, but He will not just open. Hindi siya katulad ng magnanakaw, or actually, siya ang owner ng bahay, pero hindi niya papasukin unless we let Him in. So, yun yung na-realize ko na through prayers, na kailangan mo pala talagang bigyan ng authority ang Panginoon to live in your life. Yun yung total submission and surrender of your will, but His will. Amen. Di ba? Kaya din ako pumasok, kaya nang naalala ko yung mensahe ni God na Hindi ko pinasa. kung may lalapit kayo sa akin, para ninyo ay makakaasa kayo ng aking tutup. Yan po yung ginagawa. Yan po nagiging ano po sa tuwing nakikipag-abot sa kapwa. Yan yung mensahe na pinangawa ng Lord. Kahit kailan hindi mo piligo sa kapwa. Kaya nagkaroon ng katuwa. Ngayon, may sabihin naman siyang OFW. Pinare-rest ko sa akin ng asawa. Sabi ko, hindi ako nag-rest ko dahil nagtawal yun. Ang mag-rest ko lang sa kanya ay ang pulis. Kung siya makakatawag. Kaso ang problema, sinira na nga mo niya yung sige niya. So, ang ginawa natin, nakadalang palaw ako sa puro kanina. At sabi ko sa kanya, ganito ang gagawin natin. Ang makakapag-rest ko lang yan, makakatawag ang asawa mo mismo sa pulis. At hindi mag-rest ang pulis, na walang tawag sa kanya, bawal din sa kanila yun. Ang mag-rest kasi yan, at ang gagawin ng agency, tatawagan ng police agency, at pagagawin sila ng police assistant request na pipirmahan ng Ministry of Labor. So, pinaliwanag ko yun sa asawa. Kinukulit ako. Pinarest sa akin. Sabi ko, hindi ko pwede yun. Bawal sa amin. So, naunawaan niya, tapos yun yung pinag-uusap ko sa pulong kanina. Ngayon, nung paalis na ako, pasundo na kayo, nagpiin sa akin, na nire-rest ko na rin ng napakabilis ko ng Praise God. Praise God. Praise God din sa akin naman is sa church na to. Natuto akong manalangin. Siguro na Me too. Yung totoong panalangin na, yung alam mo na saan i-channel yung panalangin. Kasi, sa akin sa channel, at the same time, ano yung, ibig ka, paano ka magbigkas? Yes. Kasi dati, hindi ko alam eh. Ang alam ko lang, at sa mga memorize ko ng mga prayer, pati yung parang galing sa puso mo, na ibibigkasin mo ngayon, and perhaps sa mga tao, ibibigkasin mo, hindi mo makapapaasalita ng ngayon. So it's truly amazing, kaya na surprise ako sinabi yung past, ngayon ko lang marinig yun, na sa panalangin pala, nakikita din yung character development ng tao. It's not just question mo, bakit ito nakikita? How you pray? Kasi kung anong binibigkas mo, nakikita mo din sa atin yung spiritual maturity mo. Parang doon, ako yung nauna ko napapansin. How you pray, how this good person pray, paano siya nag-pray, paano mo na nagpapasok sa salita ko. Kaya pinanggagalingan ko sa anak ko sinasalita niya. Sige, babad siya doon sa salita ng Panginoon. Babad siya na tumalo siya. Ay, alam niya eh. So, makikita natin din sa nandun yung manalangin, yung spiritual na siya. Sa akin naman, pag Christian, praise God, nakapagpangit ako ng mga salita. Nakapag-pray ako. Minsan, daludal, pag nandun yung form, nandun yung proper channel, at natututo ng so, willing yung natututo. Palagi siyang, nandun yung eagerness mo na para hindi sa sarili mo, to know for God, o yung mga salita niya. Kasi sa ganung paraan, nandun yung commitment mo sa Kanya, may walang bumagyo, yung mga makakarating ka sa may mga conclusion kayo. Hindi siya basta-basta na ayaw mo natin.
minsan yung eagerness to do for Jesus is part of Christian sa church na talagang it's a big deal, big impact talaga sa buhay ng tao. Lalo na sa akin, pag Kristiyan, natututo ka ako sa biglas na mga salita na ano hinihingi mo, paano mo hinihingi, ano yung patience mo, tutuwa ka ni God at the same time, i-extend yung patience mo, yung proper channel, lahat ng bagay. Salamat sa buhay niyo po, sa church ko, naman, transformation. Maraming na-touch ko. Okay, same time sa akin, na-touch ko. Tama. Maraming na-press kaya. Tapos papasok kayo, hindi maamang panalangin. Papanalangin yung needs or yung wants. Kung man, hindi ko eh. Hindi mo mabibigkas sa akin, hindi ako makakabigkas doon eh. Ganun din naman ako lagi. Hindi mo nabibigkas. Lahat tayo. Sa umpisa ako sa mga ganun eh. Opo. Pero nasanay ka lagi ng pagkipagtong. Kaya yung Holy Spirit na nandito siya. Makagaling na naman talaga. Nakangiti ako nung mag-start sa Pastor Bernard. Kasi yung message mo, kadukto. Sabi ko, Lord, kaya nakangiti ako. Sabi ko, Lord, ang galing naman ng revelation mo. So, Kaya hindi nakaraan eh. Hindi nakaraan eh. Konektado rin. na nakakatuwa talaga ang pagkilos ng banal message. Maliban po sa alam na natin that we are the temple of God, that God dwells in us. Dapat yung life natin ay isang mapanalangin niya. Indeed, sabi ni Kuya, pag nanalangin ng isang tao, nakikita mo sa buhay niya, alam mo na yung tao yun, nagbabasang-babad. Diba? Kasi ang sabi sa John chapter 8 verse 21, ang tunay daw na disipulo ay yung taong sumusunod sa teaching niya. Sabi sa paraphrase, sa English, sabi niya, so he said to the Jew who had believed him, if you continue in my word, you are truly my disciple. No? If you continue in my word, sa ibang version, if you continue in my teaching, kasama sa teaching niya, continual. So kung mananatili ka daw doon sa teaching niya, ikaw ay tunay na disipulo. Kaya, from now on, I will not call myself Christian. I will call myself disciple. Kasi maraming gumagamit sa word na Christian and yet hindi nakikita sa buhay nila. Sa biodata na lang sa resume, Christian. Diba? Christian. Pero hindi mo nakikita sa kanila yung buhay Kristiyano. Buhay ni Jesus Christ. Therefore, from now on, I will call myself disciple. Kasi tagasunod ako, sinusunod ko yung utos ng Diyos. So, I will call myself disciple. Ito yung kaibahan. At maganda dito, meron pang dinagdag eh. Hindi lang disciple eh. Truly, my disciple. Yung totoong disipulo, sinusunod yung salita ng Diyos. So kung hindi ka mapanalangin, disciple ka nga siguro, pero hindi ka pa true. Wala yung word na truly my disciple. Kasi alam ng Diyos, nakikita niya. So ang tunay na disipulo, may bunga. At isang bunga, magiging mapanalangin ka. At pag nagiging mapanalangin ka, babad ka sa panalangin, may resulta. Kasi, di ba, nagiging, pattern na ng buhay mo yun. Sa panalangin mo, may bunga, hindi pwedeng nananalangin ka na walang bunga. Imposible yun. Dati nga po, sabi ko, natubos, umaabot ako ng 3 oras na nananalangin, umiiyak sa Panginoon. Ngayon, hindi na 3 oras. Umigsi na. Kasi, buhay natin is a life of prayer. Anytime, kunwari may dumaan, in-impress sa akin ng Lord. Minsan, nagkapunta lang ako basta, sabi ko, Lord, anong meron doon sa tao nila? Tapos, i-approach ko yung tao. Ito pala yung problema niya, ito pala yung kaso niya. So, yun yung ganong bagay. Pag may nag-message sa ano, hindi ko na hintayin na, ang oras ng prayer ko, mamayang bago ko matulog, pag-gising mo sa umaga, sa alas 3 ng madaling araw. Doon ko ipapala
manalangin, nakalimutan mo. Ang automatic, pag merong nag-pop na prayer Yes, request, din ang ginagawa. ang timano, tatasa pa may ko, Lord, kung nakalagay yung pangalan niya, Lord, by your grace. It's all about grace. It's all about grace talaga. It's not our power in prayer, but it is in grace. Lord, by your grace, touch mo itong tao, yung problema niya, whatever, yung sickness niya. Specifically, napaka-short na prayer, but tinaas mo sa Panginoon by faith, that's already a prayer. Hindi natin kailangan mag-pray ng napakahaba kasi. But everything that you pray, by faith talaga na declare mo, it's already a form of faith. So, sabi pa, di ba, yung pagka nagpo-pray ka in tongues, it is not you who's praying, it is the Spirit, Holy Spirit praying through you. So, napakasarap no? When nagpo-pray ka, hindi mo wala Parang, bakit hindi na ako nagpo-pray siya? Ano Lord yung nagpo-pray? It is the Holy Spirit that is praying. At yun nga po yung nangyari yung nakaraan, no? Nung pumunta dito sila Kuya Zion. Nakaupo lang ako dyan. Wala lang, by no means, hindi na ako lang, sabi ko, Lord, anong meron? Sabi ko, Lord, anong meron? Wala talaga. Ngayon, biglang sabi ni Kuya Zion, Che, anong meron dito sa room na to? Kasi tumatayo yung balahibo ko. Hindi niya alam na nagtutray na ako doon, by house. So, nung paalis na sila, paghawak ko kay Ate Gretchen, hawakan mo lang po yan. Wala kang prayer. Sabi, ganun na talaga siya. Kaya ayaw pumupunta dito bago na nag-twist agad ang character niya. Napakalambing ng bata. Nakita niyo na yun? Huh? Nakita niyo nung pride ng kaya ayaw pumupunta dito. Gano'n na siya. Ayaw niya na ako tingnan. Bakit nga ayaw mo pumunta? Ginagano mo pa siya. Kasi ang dami kong naririnig. Anong naririnig mo? Ayaw mo pumupunta kasi naririnig mo puro salita ng Diyos mo. Puro blessing ng Lord, puro kapangyarihan niya, puro na lang praise the Lord, ganyan. Basta, ayoko dito pumunta. Ayun na, deliverance na siya. Talagang mag-shift agad siya. Kasi pagka, you are the temple na, di ba? Pag yung temple, nandiyan yung presence ng Holy Spirit, everything will flee, automatic. So that time, nag-manifest agad yung Holy Spirit na nasa kanya. Grabe ko yan. Grabe talaga, hindi mo panindig. Sabi ko, kahit ako na-amaze ako, first time yun Kasi yung mga nagmamanifest sa amin ni Pastor Bernard, kasi naghingi ng prayer, nandyan na lumapit siya, nanghihingi ng prayer, may purpose na gano'n. O kaya, nandun kami sa, kumbaga nandun kami sa sitwasyon na habang nagpo-pray kami. Nagpo-pray ka, nag-manifest. Pero yun wala Wala. Automatic siya. Yung tao mo, nagpo-pray siya, it is the Spirit na ang nagpo-pray within you. First time kong naranasan yun, sabi ko gano'n, amaze ako nung araw na yun. Sabi ko, Lord, tapos nung pinapanood ko nga kay Pastor yung video, kasi nag-work siya naghahamon siya ng, Sasabihin natin. Oo, basta gumagawa ka ng POP yata, parang gano'n. Pero sumilip si Pastor kasi narinig niya, may sumisigaw yung galit galit siya talagang ayaw niya talaga. Nung sumilip si Pastor, nakita niya okay naman, bumalik na siya. So, ako naman nung pinapanood ni Pastor, sabi niya, hindi mo aakalain, taong napakaamo ng mukha, napakatahimik, may ganung klase na confession na hindi niya alam. Tapos yun, nung Christmas party na natin, nakita talagang ang liwanag ng mukha niya. Sabi ko, grabe din, nag-glow ka. Kahit ako nakita ko talaga, kakaiba yung glow niya. Sabi ko, dahil sabi niya, alam mo, lahat ng kasama ko dun sa bahay, tsaka dun sa church, sinabi din nila sa akin yung nag-glow daw yung mukha ko, sabi niya. Tapos sabi niya, maaminin ko, tulog si Kuya Zion, dumating sa punto na kukuha ko ng kutsilo, sasaksakin ko na siya. Di ba, hindi, sabi niya. Ako din nagugulat sa revelation na sabi ko, hindi ko alam yun. Hindi ko alam na ganun
yung sitwasyon nila at wala si itsura niya. As in talagang hindi mo Napaka-team, napaka-meek. napaka ang hina ng boses. Kaya akong binabati pa rin yung ginagawa yung nangyayari. Oo, grabe. Ang pinaka-ano pa talaga is, kung nasa public yun, kasi nung nagpunta kami sa, worship, nag-worship yun. Kaya nasa, kaya gusto ipakita sa akin, gusto yun. Yun. Tapos, kasi yung temple, hindi pwedeng panahanan ng masamang spirit. When the temple of God is there, definitely the spirit of God is there. Hindi pwedeng manahan. So, nung nakaraan, i-ano din natin, si Ate Danica, lagi siyang iwas sa akin, lagi siyang galit sa akin, na hindi niya nalalaman ba siya galit sa akin. So, nung magkaroon ng deliverance, lumabas, tinanong siya ni Pastor Bernard, sabi niya, kanino ka ba galit? Kay Jeff? Hindi naman po. Kanino ka galit? Kay Pastora. Nung talungin ko siya, Kuya, bakit ka galit sa akin? Nag-manifest agad. Nasa video din yun. Tapos, nung sabihin ko na, hindi si Danny kang galit sa akin. Ikaw na spirito ang galit sa akin. Nagaling na po siya. So, yun yung nakita ko na advantage ng pag-prayerful. Yung mananahan sa iyo yung spirito. Kasi, thank you naman. Mananahan sa iyo yung spirito. Without you knowing, wala ka pang ginagawa, the evil spirit are already. So, to God be the glory, patuloy po tayo. Alam ko na maging lahat tayo darating sa ganung punto, no? Na pagka nag-speak up ka, nag-declare ka, there is power. There is power. There is spirit. Amen? Nagdagan ko lang yung kasi naalala ko yung, alam mo na, ikateron sa kay Kuya Aldo. The last ministry na na-involve ako, it is the intercessory prayer. Hindi ako na-involve doon. Bible study, evangelism, pride up Sunday service, lahat yan, except for prayer meeting. Hindi kami matin. Marami kami ka-klase, sabay-sabay kami, pero yung prayer meeting, ginamit natin. Why? Katulad na sinabi mo, takot kami manalangin na madidinig na mamahusay manalangin. Kasi nadidig namin sila, nanalangin tayo. Tulog tayo, tsaka pangalawa, mapapaya tayo. Kahit hindi kami maano doon. Ano yung resulta po? Bakit? Anong resulta namin tayo pakatid? Pagka yung pagkain, sama-sama kami, kung magkagawa kami. O, sino po magpipray ng pagkain? Tumatalikod na kami lahat. Kasi hindi kami manalangin eh. Kaya, sanay mo na protogene natin kasi natakot manalangin. Yun yung pinakano doon. Meron kami knowledge, meron kami Bible knowledge. Kasi yung gusto ko knowledge eh. Pero wala yung character. Yun ang problema ng araw sa amin. Puro knowledge, walang character. Until such time na ang solution pala para matutong manalangin, umatid ka ng prayer meeting. So nung umatid kami ng prayer meeting, tama yung una, bulol ka. No, pero yung mga kapatiran, i-encourage ka. Until such time na unti-unti natutuloy yung panalangin, which nangyari sa indalaw ni Ate Rona. Until nakita mo na, bakit ang nanalangin ang kaya niya sa puso? Diba? Hindi na yung, kasi nung una kasi minimemorize tayo niya yung pagkauna eh. Ito sasabihin ko bago siya. Kasi para sakto yung pag nag-prayer meeting kami, maliwanag yung prayer ko. Pero kasama yung kaba, nabubulol ka na. Pero wala sa heart ang pinaka-prayer mo. Until sa tayo nagulat ka na lang, prayer kayo na parang kaya sa puso mo yun. Kasi ma-develop yung pinaka-prayer. Kaya tama yung ginagawa. Kaya nga, dami kayo na nawagan. No? Sumama kayo sa prayer meeting. Because that's the only way that God can really change the character ng isang Panginoon. Ako naman ang first ministry ko is prayer. Sa intercessor na talaga. Then maliban siyempre sa kitchen kasi mahilig ako magluto. Mahilig talaga. Tuwa ako pag masaya yung tao pag kumakain, nagubusog, nagkuha sa ugali kasi namin yung tatay ko kasi gano'n. Kumbaga maliban doon, nung mag-join ako sa intercessor talaga. So, yung hinawakan, naging assistant ako ng intercessor. Si Kuya
Divided yan wala yung ano. Divided ba? Okay. Parang pag nagtuturo ka, Anong divided. Huwag na ma-divide yung heart ninyo. Divided heart, hindi maganda. Divided. Kasi minintay natin si Kuya Manny. Nabagan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Yes, We praise Lord. you, Father. We praise you, Holy Spirit. We thank you, Lord God, for the peace that you Yes, have given okay. us. The peace that transcends all kinds of understanding. The word cannot give, but only you, Panginoon, that will guard our heart and our mind Yes. in every situation. Lord, whatever comes in our life, we know, Panginoon, that we have Jesus in our life, that our body is a temple of the Holy Spirit. Amen. And Lord, all we have to do is to utter our prayer in every situation, Panginoon, in every aspect of our life, and it will surely, Panginoon, the promises that you have spoken through Abraham, through Isaac, through Jacob, through Moses, through Noah, through Joshua, through David, Lord, hallelujah, they will surely come to pass. Amen. Lord, we claim every promises, Panginoon, na meron ka para sa amin because we know that you love us. We are your beloved, Lord Thank you so God. much, You Lord. desire the prosperity of your children, Lord God. You desire, Panginoon, the maturity of your children when it comes to spiritual knowledge, Lord God. And we believe, Panginoon, you will continually uphold the promises, Panginoon, na meron ka para sa aming mga ninuno, Lord, especially sa aming forefather na si Abraham. And thank you, Jesus. Indeed, O Lord, that you are the Ark of the Covenant. You are a allegory, Panginoon. You are the foreshadow, Panginoon, of the temple, O Lord God. And we believe, Panginoon, in this time, in the grace period, O Lord God, you outpour your Holy Spirit in our life because we are the temple of the Holy Spirit. Yes, Lord. Lord, maraming salamat that you live within us. You are for us. Indeed, we believe that you never leave us nor forsake us because you walk through us, Panginoon. You work through us. You are our partner, Panginoon. You always commune with us, O Lord, in the name of Jesus. Thank you so Lord, much. thank you so much that you desire so much, Panginoon, to have a fellowship with us. And Lord, that happens when we pray, Lord God. Indeed, when we pray, we have our fellowship with you, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat for teaching us every prayer meeting. Panginoon, you continually help us to mature sa aming pananampalataya. Indeed, O Lord, matagal man kami Kristiyano, but your word are always fresh. You're Amen. always revealing. You're always working, Panginoon, through our heart, O God. And indeed, O Lord, lahat ng mga prayer item ay tinaas namin sa araw na ito. We believe that in the spiritual realm, O Lord, meron nang nangyayari. The battle is on, O God, in the name of Jesus. Yes, O And God. we are declaring, O Lord, hallelujah, through the power of the Holy Spirit and through the name above all name, the name Jesus Christ, that this prayer will be answered, O God, according to your time, according to your will and purposes sa bawat buhay namin. Whatever it is our desire, Lord God, if it's according to our will and purposes, be it unto us, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, we speak blessing, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran namin dito sa iglesia nito, Lord God. Sa iyo namin tinatalaga ang aming iglesia at Jesus name ay aming Jesus. Lahat ng mga leadership, O God, sa iyo namin itinatalaga, O Lord. Give us the knowledge, the wisdom, the will, Panginoon, to continually serve you, Panginoon, in spirit and in truth. Yes, Lord. God. And we pray, Panginoon, maging sa lahat ng member, hindi lang sila magiging attendee, Panginoon, but they will become, Panginoon, your servant also, a disciple, Panginoon, who will Yes, Lord. follow your teachings, O God. Lord, nakita, Panginoon, yung mga bunga sa bawat buhay namin. Nakita, Panginoon, yung ningning mo sa mga mukha namin. Nakita, Panginoon, yung salita mo sa mga bibig namin, O Lord God. Nakita, Panginoon, yung mighty works ng banal na Espiritu sa mga
let the strong conviction of the Holy Spirit, Panginoon, ang siyang mag-urge sa kanila to continually worship, to continually attend to Lord God. Hindi, Panginoon, sila manlamig sa panahon ng paglamig, O Lord, pag hindi, Panginoon, ay patuloy na mag-alab ang aming pananampalataya, ang aming pagmamahal sa iyo, Yes, ang aming kagustuhan na maglingkod sa iyo, Lord, in the name of Jesus. Lord, we pray, Panginoon, whatever spiritual oppression, spiritual battle they're in sa bawat kapatiran namin, we break every words of the enemy in the name of Hallelujah. Jesus. Yes, We Lord. break every spiritual warfare in the name of Amen. Jesus. Every cursed word na nasabi sa lahat ng mga kapatiran ng Lord God, we break it and nullify every words of the enemy in the name of Jesus. Amen, Lord. Lord, we declare, Panginoon, that your grace will abound, the power of the Holy Spirit will be manifested Yes. sa bawat buhay namin in the name of Jesus. In the Amen. name of Jesus. Every seed planted ng mga evil spirit, especially the witchcrafting, O Lord, in the name of Jesus, habang pa rin natutulog, we pray, Panginoon, Pray. and we cancel Yes, every Lord. works of the enemy Yes, in so the Lord. name of Thank you so Jesus. much. Hallelujah. We rebuke every spiritual lack, O God, in the name of Yes. Jesus. Lord, we will abound, we will be blessed in every area of our lives, O Yes, God. Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, we pray, Panginoon, sa lahat ng mahal namin sa buhay, in Jesus' name, na hindi, Panginoon, tumatanggap sa iyo. Lord, draw them near you. O Yes, God, I in agree, Jesus' Lord. name. Hallelujah. In Jesus' name, let there be strong conviction, Panginoon, sa bawat buhay nila. Amen, May the spiritual block, yung nagbablock, Panginoon, sa kanilang mga kaisipan, will be tore apart, O God, in Jesus' name. Amen. Lord, yung veil na nagtataklo, Panginoon, to see your grace, to see your mercy, to understand your love, will be broken right now in Jesus' Yes, name. Lord. We break every spiritual oppression, Panginoon, that holding them back, Panginoon, to receive your word, to receive your salvation in the name of Jesus. Yes, We break every idolatry, O God, in Jesus' name. We break every addiction. We break every vices. We break every hate, every religious spirit, O God, in Jesus' name. Every culture, tradition, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Thank you so much. hallelujah. Lord, draw them, Panginoon. Have mercy, Panginoon, sa bawat isa sa amin, especially sa mga loved ones namin, O Lord, in Jesus' name. Yes, Na O sila Lord. man, Panginoon, ay makaranas, Panginoon, ng biyayang nagmumula sa iyo. They may also experience the peace, Panginoon, that transcends all kinds of understanding. Na sa lahat ng sitwasyon, may kapayapaan pa rin sila. May joy, Panginoon. Meron, Panginoon, kagalakan sa bawat puso namin to continually live with fullness ng iyong mga salita sa Yes, bawat Lord God. buhay namin. Lord, maraming salamat po sapagkat alam namin, Panginoon, that you will always be for us and never against us. Thank you so That much. you will always bless us, always keep up above and never below. You will make us everything that our hand touches, O God, will be prosper, O God. Every places that we set our foot, Panginoon, in, O Lord, in the name of Jesus, will become our territory. O Yes, Lord, Lord. in the name of Jesus. Hallelujah. Whatever desires, Panginoon, ng aming mga puso, katulad, Panginoon, ng widow, Panginoon, ng barren na babae na tumulong kay Elisha, Panginoon, ipinagkaloob mo, Panginoon, yung pinaka-deepest desire ng kanyang puso, kahit hindi niya sinasabi, Panginoon, kahit hindi niya sinabi kay Elisha, but then, Panginoon, because of the faith na meron siya, in the name of Jesus, ay nangyari sa kanyang Salamat buhay. po. Lord, there will be no barrenness sa bawat buhay namin. We will prosper in every aspect of our lives, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, our children will be mighty in the land. Yes, Hallelujah. Lord. They will be like olive that flourish, Panginoon, in our table, O God, in the name of Jesus. They will see success, O God, hope, love, peace, Panginoon, sa kanilang mga buhay, in the name of Jesus. Hallelujah. Continually protect our family, O Lord. Amen. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po. Pinagkakatiwala niyo po namin sa iyo, Panginoon, bukas ng aming gawain. Yes, God. Ikaw po, Panginoon, ang siyang
Pumilos, Panginoon. Let the mighty works of the Holy Spirit, Panginoon, be in this place, O God. Ngayon pa lang, Panginoon, punuin po na ng Banal na Espiritu mo, O God. Yes, Lord. Upang, Panginoon, bukas sa bawat darating ay maramdaman nila, maranasan nila, ma-experience nila, Panginoon, ang manifestation ng Banal na Espiritu, ang kapangyarihan mo, Panginoon, in Jesus' name. Na sa awitan pa lang, sa open prayer pa lang, Panginoon, ay magkaroon ng focus ang bawat isa, Panginoon. We break every works and plans of the enemy right now in Jesus' name. Yes, O Sa Lord. lahat ng mga nag-message na hindi aaten ng gawain bukas, we break the works of the enemy right now in Jesus' name. Every excuses, Panginoon, we rebuke in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we believe, Panginoon, you have a great message. You have a great anointing. You have a blessing na nakahanda para sa araw ng bukas. And we pray, Panginoon, lahat ng darating, Panginoon, will be filled with your Holy Yes, Spirit. Lord. And will receive all the blessing, Panginoon, na nagmumula sa namin. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, specifically, we pray for Ate Juliet. Hallelujah. Lord, alam mo, Panginoon, ang kalalagayan ng tao ito. She needs help. Yes, O God. She needs freedom. Amen. And we speak freedom sa buhay niya. Yes, Every Lord. oppression of the evil spirit, every pride, every heartache, every bitterness, every unforgiveness, we break in the name of Jesus Amen. in Jesus' name. And we break, Panginoon, the spirit of stubbornness, O God, in Jesus' name. Yes. Lord, we speak na itong tao ito ay magkakaroon ng submissive spirit sa kanyang asawa. You're going to prosper their relationship, O God. You're going to restore the relationship, O God, in the name of Yes, Jesus. O Lord. Hallelujah. Lord, indeed, ngayon pa lang naniniwala kami, Panginoon, as she speak sa nakakausap niya si ate ko na she will suddenly know you, accept you Yes, as Lord. a Lord and Savior of Yes, Lord. Jesus Christ. Naniniwala kami, Panginoon, that we're going to use Ate Rona as a vessel of your blessing. Yes. Sa Thank you, Lord. as your evangelist, O God, in the name Yes, of Lord. Jesus. Touch mo ang buhay ni Ate Juliet in Salamat. Jesus' name. Salamat. Sa lahat, Panginoon, naghahanap ng trabaho, be their answer, O God, in Yes. Jesus' Thank you so name. much. Sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, Yes, we break O Lord. every works of the enemy. Healed in the We name. break the spirit of infirmities, O God, Yes, O in Lord. Jesus' name. Every kind of Thank you so much. diseases, Lord, you said, Thank you you. heal Jehovah. every kind of diseases and every infirmities in our lives. Thank you, Lord. Through our Freedom. Lord Jesus Christ. Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We will continually magnify you in our life. In every situation, Panginoon, we will not magnify the problem, but we will magnify the name of the Lord Jesus Christ. Because in your name, every knee will bow, Yes, Lord. every tongue will confess that Jesus is Lord and He is doing, He is working for us, and He's very excited to bless us. Lord, thank you, Jesus. Lord, yung pagkain namin tatanggapin as we dine, Panginoon, may you bless the food, yung maging kalugsugan, kalakasan ng aming mga katawan, at mga impurities na narito, remove it, O God, in the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. May we enjoy the sweet fellowship habang kami nagkakainan. Ma-enjoy namin, Panginoon, ang presensya ng bawat isa. To you alone, O God, we give the highest glory and the highest adoration, the highest worship, the highest thanksgiving, O Lord. From our heart, O God, receive it, O God, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pakinggan natin yun, para kasi tayo. With a great